Magandang araw! Tinatawagang pansin ang mga food vendors sa ating palengke. Narito ang mga impormasyon na dapat tandaan at sundin upang mapanatili ang kaligtasan ng mga pagkain at inumin at para mapabuti ang kalusugan ng bawat mamamayan. Para sa paghahanda ng pagkain. Una, kailangan mapanatili ang pagkain sa tamang temperatura sa pamamagitan ng food warmer. Ikalawa, kinakailangan na mayroong iba't ibang sangkalan para sa iba't ibang uri ng pagkain. Ikatlo, dapat na nakabukod ang mga pagkain sa hindi pagkain. Ikaapat, kailangan nakatakip ang mga pagkain at kagamitan sa tuwing magde-disinfect. At huli, may mga hakbang na isinasagawa upang maiwasan ang kontaminasyon sa paghanda ng pagkain. Para sa food handling, una, naglilinis at nagsasanitize ng mga kagamitan gamit ang mainit na tubig. Ikalawa, ang mga inuming nakabote ay ligtas na naitatago at napoprotektahan sa mga kontaminasyon. Ikatlo, naglalagay sa airtight containers ng mga pagkain upang maiwasan ang anumang dumi. At panghuli, ang mga basurahan na naglalaman ng mga tirang pagkain ay sinisiguradong laging may takip. Para sa wastong storage ng pagkain. Una, nakatago ang mga kagamitan sa malinis at tuyong lalagyan na kung saan ito ay protektado sa anumang uri ng kontaminasyon. Ikalawa, ang mga rack, tray at estante ay gawa sa hindi nababasa, hindi nakakalasod, makinis, matibay at hindi madaling mabasag na materyales. Ikatlo, ang mga espasyo kung saan nakatago, nakahanda at nakahain ang mga pagkain at inumin ay malinis at walang insekto. At panghuli, ang karne, isda, manok, prutas at gulay ay nakalagay sa malamig na lalagyan. Para sa food servicing, una, iniiwasan ang direktang paghawak gamit ang kamay sa mga pagkain. Ikalawa, gumagamit ng guwantes sa paghawak ng mga kagamitan, mga kasangkapan at kagamitang panghain. Ikatlo, ang mga taong hindi kabilang sa paghahanda ng pagkain ay hindi pinapayagan sa lugar kung saan naghahanda ng mga ito. Ikaapat, hindi gumagamit ng plastic o styrofoam at straw sa paghahanda ng pagkain. At panghuli, walang mga alagang hayop at iba pang hayop ang nasa pwesto. Narito naman ang mga hakbang upang mapanatili ang hygiene at sanitation sa mga magtitinda at sa tindahan ng pagkain. Para sa personal hygiene. Una, nakasuot ng malinis at angkop na kasuotan gaya ng cap, hairnet at mask sa pagtitinda. Ikalawa, naghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig bago magtrabaho at pinapatuyo ang kamay gamit ang malinis na tuwalya. Panghuli, nag-aalis ng alahas gaya ng bracelet, singsing, kwintas at hikaw sa tuwing maghahanda ng pagkain. Para sa environmental hygiene, una, mayroong ligtas at maayos na kapaligiran. Ikalawa, may sapat na bentilador ang mga establishmento upang maging maayos ang bentilasyon. Ikatlo, nakalagay ang hugasan malapit sa lugar kung saan inihahanda ang mga pagkain. At huli, ang mga tirang pagkain ay nakalagay sa basurahan upang maiwasan ang mga insekto at langaw sa tindahan. Para sa food hygiene, una, ligtas ang mga mamimili sa anumang kontaminasyon na makapagdudulot ng masama sa kalusugan. Ikalawa, ang mga inuming nakabote ay ligtas na nakatago malayo sa anumang kontaminasyon. At panghuli, wasto ang paraan ng paghawak ng pagkain at pera upang maiwasan ang pagkakaroon ng anumang kontaminasyon.
Maraming salamat sa pakikinig. Inaasahan na ang bawat food vendor sa ating palengke ay susunod sa mga patakaran at gagawin ang mga nasabing hakbang upang makapagbigay ng maayos at ligtas na produkto at serbisyo para sa ating mamamayan.